Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Sabihin nyo nga po doon sa katabi nyo, God bless you. Amen. Pagpalain sila ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sino po gusto ng pagpapala? Amen. Lahat tayo gusto natin ng pagpapala. Amen. Ang sabi po ng Exodus, chapter 23, verse 25, ang sabi po, akong si Yahweh, ang siya nyo lamang paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na buhay, makapangyarihan, sa iyo kami patuloy na nagtitiwala, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. O Diyos, dalangin namin ng banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang pagpapala mo ang siyang bumuhos, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pagpupuri. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Huwag po akong magsalita sa ganang akin, kundi galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. Pinupuri ka namin sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Pwede po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po, pwede na po tayong makaupo. Yan po ay may pamagat na ang susi ng pagpapala. Ulitin ko, sino ang gusto ng pagpapala? Amen. Nung nakaraang, nung sinalubong natin yung tong New Year, napakaraming paraan ng tao na gusto nilang pagpalain sila ng ating Panginoon. Tandaan ko nung namalengke ang asawa ko, si Sister Belia, sabi, tapos nung dumating, may dalang mga ubas, kiat-kiat. Tapos sabi ko sa kanya, huy, bakit ka may dala niyan? Hindi tayo nananangan sa mga bilog-bilog. Hindi binili ko to hindi dahil doon. Gusto kong pakain ito sa mga apo mo. Sabi niya, binabalatan niya yung ubas. No, hindi ito binili ko dahil gusto kong ipakain sa mga amot. Tapos, New Year, pumunta kami doon sa hipag ko. Doon sa kanyang pagkainan, ang daming bilog. Binulungan ako ni Omel. Pa, naniniwala sila sa pamahiin. Sabi ko, biyaan mo lang kamaingay. Sabi ko, kainin mo na lang. Sabi ko, yan ang tao. Bakit tayo ba't naglalagay ang tao ng mga ganon? Kasi gusto ng pagpapala. Tama po ba? Gusto ng pagpapala. Kaya lang, iba ang paraan ng Diyos para pagpalain ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak. Hindi ito nakukuha sa mga sabit-sabit. Hindi ito nakukuha sa mga bilog-bilog. Bakit bilog-bilog? Barya yun. Dahil lapad ang ilagay ninyo. Hindi yan nakukuha diyan, kundi meron ibinigay ang Diyos sa tao, sa mga mananampalataya, kung paano yung susi ng pagpapala ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito yung susi ng pagpapala. Kaya may pamagat po yan, ang susi ng pagpapala. No? Ang sabi doon sa ating binasa, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. At ilalayo daw niya tayo sa anumang mga karamdaman. Yan po sa ating binasa ay isang napakagandang pangako ng Diyos sa Israel. Na nung panahon iyan, ay kalalaya pa lamang ng Israel sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Ito ay isang napakagandang pangako ng Diyos ng kasiguruhan, ng kasaganaan sa pagkain,
inumin at ilalayo sa anumang mga karamdaman. Ngunit ito ay hindi lamang hindi lamang ito pangako, kundi naglalaman ito ng utos, mga kapatid. Utos na walang ibang Diyos silang dapat kikilalanin kundi si Yahweh. At kailangan nilang sundin ang utos na ito, no, sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Ito rin ay nagpapakita ng ating binasa ng pagsunod. Ang pagsunod ay susi para makamit ang mga pangako na pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ulitin ko, sino ang gusto ng pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos? Amen. Ngayon, paano natin makakamit ang pagpapala ng Diyos? Ano yung susi? Siyempre, yung salitang pagsunod. Pagsunod. Ang sabi, kung ibig natin na makamit ang pangakong pagpapala, kailangan ang pagsunod sa kanyang mga utos. Mga kapatid, hindi pwede ang gusto mo, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nabibigo ang tao Amen? Sabi, akong si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Isa yon sa kalooban ng Diyos. Siya lamang ang ating paglilingkuran. Wala nang ibang Diyos kang kikilalanin. Amen? Ang problema, hindi ang Diyos, hindi si Yahweh ang kinikilala ng marami. Minsan mananampalataya na, pero nananangan, hindi sa Diyos, kundi kung ano yung gusto niya. Mga kapatid, ulitin ko, hindi pwedeng yung gusto natin, kundi alamin natin kung ano yung gusto ng Diyos. Malinaw po ba? Ang sabi ng Deuteronomy 28, verse 1 hanggang 2. Kapag dininig nyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kanino ito sinabi? Sa Israel. Pinaalala. No, yung Deuteronomy kasi sinulat po yan bilang pagpapaalalang muli. Kaya mapapansin nyo, yung Exodus at yung Deuteronomy, pagkahalos magkapareho. Kasi yung Deuteronomy, sinulat po yan para ipaalalang muli sa bansang Israel o bayang Israel, ito ang dapat ninyong gawin. Ano sabi ng Panginoon? Kapag dininig nyo ang aking tinig, ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang mga kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Alam niyo, naganap ito. Naganap ito. Binantog ng ating Panginoon ang bansang Israel. Kailan yun? Doon po sa panahon ng paghahari ni Haring David at ni Solomon, ibinantog ng Panginoon ang bansang ito sa anak ni Haring David. Wala na siyang naging kaaway. Kinilala siya, binantog. Bakit? Kasi nga, wala silang ibang Diyos na kinikilala nung panahon na yon, lalo na si Haring David, kundi ang Panginoong Yahweh. Siya lamang. Kung ano yung gusto ng Diyos, sinusunod at ginagawa ni David. Nakalulungkot nga lang, dun sa kanyang anak, merong pagkakataon, hindi niya sinunod ang kalooban ni Yahweh. Hindi daw niya tinularan yung ginawa ng kanyang amang si Haring David. Anong sabi ng Panginoon? Kung didinggin ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang mga kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, ang sabi ng ilan, wala na tayo sa kautusan. Sino may sabi? Sino may sabing wala na tayo sa kautusan? Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng kautusan at dapat nating sundin. No?
Wala na tayo sa kautusan, Pastor Romel. Huwag mo isermon yung kautusan. Mga kapatid, ang pinawalang bisa ng Panginoon, yung sinabi doon na pinawalang bisa niya, ito po yung ceremonial law. Ano daw po ang pinawalang bisa ng Panginoon? Ceremonial law. Kasi noon, ang bansang Israel, maraming seremonya. Batas po yun, gagawin nyo ito, kailangan magpatuli. Gagawin yun. Kaya nga mga Hudyo, nung panahon ng Panginoon at ng mga apostol, kailangan magpatuli, pinipilit. Ang sabi ni Paul, hindi na kailangan, tinuli na kayo sa Espiritu. Kasi yung ibig sabihin nung pagtutuli, paglilinis. Seremonya. Pag natuli, malinis ka sa harapan ng Panginoon. Sabi ni Paul, hindi na kailangan yan. Tinanggal po yung ceremonial law. Pero yung moral law, nananatili yun. Ano daw ang nananatili na dapat natin sundin? Moral law. At ito ang pinahayag natin. Yung moral. Dapat ang mga mananampalataya, sinusunod natin yung usaping moral sa harapan ng ating Panginoon. Yun yung salitang, be holy. Amen? Be holy. Paano ka magiging holy? Di sundin mo yung moral law. Amen? Ngayon, ang pagsunod pala ay susi para tayo pagpalain ng Diyos. Paano natin masusunod ngayon ang kalooban ng Diyos? Tinanong ko kayo kanina, gusto nyo ba ng pagpapala? Siyempre naman. Paano natin masusunod yung kalooban ng Diyos? Una, mga kapatid, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Ano daw? Alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi ko kanina, hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban ng Diyos. Kapatid, alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos? Alam niyo, sa bawat papasukin natin sa mundong ito, napakahalagang itanong natin kung ito ba ay kalooban ng Diyos. Alam niyo bakit nabibigo ang marami, maging ang mga mananampalataya? Hindi niya inaalam kung yung kanya bang pinasok ay kalooban ng Diyos. Relasyon, bago ko pumasok sa relasyon, alamin mo kung yan ay kalooban ng Diyos. Ha? Oo. Dahil alam ng Diyos kung ano ang mabuti. Alamin mo kung anong kalooban ng Diyos. Sa ministeryo, sa pagpasok sa ministeryo, dapat alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Napakahalaga nun. Alamin mo, Panginoon, kalooban mo ba ito? Itong papasukin kong ministeryo, lalo na kapag higher calling. Dapat alam mo. Natandaan ko ang isang kwento ng isang pastor. Nagpunta siya, naimbitahan siya sa Cambodia yata. Thailand. Naimbitahan siya sa isang gawain ng mga pastor. Conference sa Thailand. So na-bless yung mga pastor sa anyang mensahe at pagtuturo. But may kinalaman kasi dun sa soul winning at church planting. So na-bless yung mga pastor. Isang pastor, pagkatapos ng gawain, kinikwento ng pastor, na-approach siya, pwede pa tayo magkape? Pastor, pwede pa tayo magkape? Kapwa niya Pilipino. Okay, sige, magkape tayo. Tapos doon sa gitna ng kanilang pagkakape, nagsabi yung pastor na nandoon, naka-base sa Thailand, ng ganitong tanong. Sabi niya, Pastor, bakit? 10 years na ako dito sa Thailand. Bakit ang member ko sa simbahan, 5? 10 years na ako, ba't 5? Alam niyo, sinundan daw ito ng tanong ng pastor. Pastor, meron akong tatanong. Nung bang ikaw ay nagpunta dito sa Thailand
bilang missionary, tinanong mo ba sa Diyos na pinapupunta ka sa Thailand bilang missionary? Napaisip yung pastor. Tinanong mo ba? Sabi ng pastor, hindi po eh. Ba't ka nasa Thailand? Ba't ka narito? Ba't dito ka nagmi-mission? Ba't hindi sa Pilipinas? Ano man sagot ng pastor? Kasi po gusto ko. Sabi sa kanya ng pastor, hangal. Hindi pwedeng gusto mo. Dapat gusto ng Diyos. Nakuha niyo po? Kahit napakahalaga nung pakikinig. Alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos sa iyo? Mahirap minsan, pasok tayo ng pasok sa isang sitwasyon. Kahirap na hirap tayo. Bakit? Kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Pinipilit mo yung kalooban mo, gusto mo lang. Hindi gusto lang natin. Alalahanin natin kung naglilingkod tayo sa isang Diyos, siya ay Diyos natin, yung gusto ng Diyos. Aalamin mo kung yung gusto ng Diyos, yung gusto mo, ito ba yung gusto mo, Panginoon? Kalooban mo ba ito? Alam ninyo bakit maraming business minsan bumabagsak? Katatayo pa lamang, mananampalataya. Bakit bumabagsak? Kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sa tingin ninyo, kung ako tinawag bilang pastor at nagpapastor, at babalik ako dun sa dati kong hanap buhay. Dati ako kontraktor, pero hindi yung kontraktor na ano ha. Kung babalik po ako dun, sa tingin nyo, pagpapalain ako ng Panginoon. Hindi. Bakit? Kasi ang kalooban ng Panginoon, sa akin ka maglilingkod. Mga kapatid, napakahalaga, alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa bawat gagawin natin, bawat papasukin natin, aalamin mo, ito ba'y kalooban mo, Panginoon? Bisan nga, pag may inihahandog akong business, lagi kong mensahe, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakahalaga po nun. Kalooban ng Diyos yun. Seek first the kingdom of God. Gusto mong pagpalain yung hanap buhay mo, seek first. Ang problema, hindi hinahanap. Hindi nag-aanap kay Lord, hindi niya minahanap ang Panginoon, hindi siya lumuluhod para, Panginoon, ito po iyong pag-aari. Hindi po ako yung tagapamahala mo lamang dito. Hindi niya sininay, hindi niya hinahanap yung kalooban ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Pagkabigo, pagbagsak. Tapos sisisi natin sa Panginoon. Hindi. Nagbigay ang Panginoon ng salita. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kalooban ng Diyos yun. Tanong, pag may pinasok ang hanap buhay, sino na ang Panginoon? Yung hanap buhay mo? Kasi nagiging Panginoon yun eh. Yung hanap buhay, pag nakita mo pinagpapala, pag nakikita mo nagtatagumpay, nawawala na si Lord. Nawawala na si Lord. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kapatid, nung wala ka pang hanap buhay, pinagpala ka ng Panginoon kasi hinahanap mo ang kanyang mga salita, hinahanap mo ang kanyang mga, kung ano yung instruction ng Panginoon sa kanya, sa'yo. Pero nung pinagpapala ka na, nalimot mo na yung Diyos na nagpala sa'yo. Anong kasunod? Pagkabigo. Kasi hindi ka sumunod. Hindi ka sumunod. Ang mga Israel, ganon. Susunod sila. Pagpapalain sila ng Panginoon. Kung mananatili kayo sa akin, ako ang inyong magiging Diyos. Pagpapalain ko kayo. Kapag sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon at ang Diyos lamang nila ay si Yahweh, pinagpapala sila ng Panginoon. Pero sa panahon na sila'y tumalikod,
sumamba kay Baal, kay Asherah. Pinababayaan sila ng Panginoon, iniiwan sila ng Panginoon. Bakit? Hindi na ako ang Diyos nyo. Kapatid, tayo, mga mananampalataya, tumanggap kay Kristo. Sino ang Diyos natin? Yung bang tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso, sinusunod pa rin natin? Kapag siya ba nangungusap sa atin, sinasabi niya sa atin ang kanyang kalooban, sinusunod ba natin o yung gusto lang natin ng ating sinusunod? Kaya minsan, dumadating tayo sa pagkabigo kasi ang sinusunod natin yung ating mga kagustuhan. Kapatid, hindi kagustuhan mo, kundi kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Amen? Paano ko nga malalaman, Pastor Mel? Basahin mo Bible! Kapatid, hindi ko patataasin ng kamay. Sino dito maagang gumigising para magbasa ng Bible? O huwag nyo na itaas kamay nyo. Gawin nyo! Gawin ninyo. Niligtas tayo ng Panginoon para magbasa, magbulay, alamin ang kalooban ng Panginoon. Paano nga natin masusunod yung kalooban ng Panginoon kung hindi natin binabasa yung kanyang salita, na yung salita ng Panginoon at yung kalooban ng Panginoon doon nakatala sa Biblia. Kaya lang minsan, ang mga mananampalataya, walang panahon sa pagbabasa ng Bible. Dumating po sa panahon sa akin, hinahawaan ko na lang ang Biblia pag maggagawa ako ng sermon. Bad. Bad ka, Pastor Mel. Bakit? Kasi hinahawaan ko na lang ang Bible noong mga panahon na yon kapag gagawa ako ng sermon at hindi tama. Naramdaman ko sa sarili ko, try. Gutom yung spiritual kong buhay. Bakit? Hindi ka nagbabasa ng salita. Hawak mo lang ang salita ng Panginoon dahil gagawa ka ng sermon. Naisip ko, anong ibibigay ko kung wala ako? Di ba lagi sinasabi ni Pastor, hindi tayo makapagbibigay ng wala ka? Tama ba yung sinabi ko? Hindi mo mabibigay yung tama. Kailangan meron ka, kung ano yung mabibigay mo. Ano sa sermon ko kung hindi ko binabasa ang salita ng Panginoon? Paano ko sasabihin sa inyo magbasa tayo ng Biblia? Kung hindi ako nagbabasa ng Biblia, sasabihin ng Panginoon, sinungaling ka. Huwad ka. Nangangaral ka magbasa ng Biblia, hindi ka naman nagbabasa. Nakukuha niyo po ako? O para malaman ko kung anong kalooban ng Panginoon, dinidisiplina ko yung sarili ko. Gusto ko kasi matulog. Gusto ko kasi matulog. Pagod yung aking lupang katawan. Gusto ko magpahinga. Kaya lang, kailangan kong gawin. Alam niyo, sabi ni Ate Rex hindi tayo makapagbibigay ng oras sa Diyos. Dahil bawat oras natin, puno na. Puno na ba? Paggising nga sa umaga, meron na tayong ginagawa. Gagawa ka ng oras. Maglalaan ka ng oras. Mga kapatid, maglaan tayo ng oras para sa salita ng Panginoon. Basahin natin ang Biblia. No? Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Diyos. Basahin natin ang Biblia. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng kanyang kalooban at mga utos sa atin. Ano daw? Yung salita ng Diyos, naglalaman daw ito ng ng kalooban ng Diyos at ng mga utos. Kaya hindi natin masunod yung kalooban ng Diyos kasi nga hindi natin binabasa yung salita na kung saan nandun nakatala yung kalooban ng ating Panginoon. Kulang ba? Di ngayong taong ito, kung gusto mong pagpalain ka, simulan mong basahin ang salita ng Panginoon. Bakit ko sinasabi na basahin natin ngayon ang salita ng Panginoon?
Kasi binabasa ko. Amen? Binabasa ko at habang binabasa ko ang salita ng Panginoon, patuloy na nangungusap ang Panginoon. Di ba ang sarap? Di ba yung palamang pangungusap ng Panginoon at inilalagay niya sa iyong kaisipan at sa puso mo, eto ang kalooban ko, di ba yun ay pagpapala na kaloob ng Panginoon? Dahil nalalaman mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kapatid, yung malaman mo ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang mga pangako, higit pa yan sa silver and gold. Hallelujah! Makinig sa tinig ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya't kailangan nating makinig sa kanyang tinig. Bible, quiet time. Quiet time. Kaya sabi, maglalaan ka ng oras eh. Quiet time. Kapatid, baka naman ibinabalik tayo ng Diyos dun sa original na disenyo na kailangan mong maglaan ng oras, quiet time, ikaw at ang Diyos. Nakaluhod o nakaupo, basta't ang puso mo nakaluhod, nagsasalita, nangungusap sa ating Panginoon. Ngayon, nagsalita ka, hintayin mo. Panginoon, magsalita ka sa akin at ako'y naniniwala ang Diyos nangungusap sa mga taong naghahanap ng kanyang mga salita. Gusto niyo bang marinig ang tinig ng Panginoon? Gusto niyo ba yung buong araw na yon? Mayroon mang problema dumating, pero nandun ang Panginoon. Dahil alam ninyo, narinig ninyo ang tinig ng Panginoon. Umaga pa lang, alam na ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. At hindi ka humihina, kundi pinalalakas tayo ng salita ng Panginoon. Kaya't napakahalaga ng salita ng Panginoon. Kalooban ba ng Diyos yun? Ang tanong, kalooban ba ng Diyos? Basahin natin ang kanyang mga salita. Kalooban ba ng Diyos na tayo may quiet time? Amen. May isang grupo ng mga mananampalataya. Sinabi, hindi na kailangan magbasa ng Bible. Hindi na kailangan mag-quiet time. Ha? Hindi na daw kailangan mag-pray. Ha? Kailan nangyari yun? Hindi na kailangan mag-pray. Tinuruan pa nga tayo ng Panginoon kung paano tayo mananalangin. Super faith. Nakita nyo, hindi niya kailangan ng Panginoon, hindi nyo na kailangan mag-pray, sabi sa kanyang mga congregation. Alam na ng Diyos kung ano pagpe-pray nyo. Totoo namang alam na ng Diyos kung ano ang ating mga pangangailangan. Kaya lang gusto ng Diyos, relationship. Pakikipag-usap ng anak sa tatay. Amen o amen? Makinig. At pag narinig mo, ang tawag doon, hear! Makinig. Ano daw? O sabi mo sa katabi mo, hear! Makinig ka. Ito, sumunod. Magkaroon tayo ng pusong masunurin. Narinig mo? Sumunod ka. O sabihin mo naman, obey. Sabi mo sa katabi mo, obey! Uy, tulog! Uy, tulog yan, tulog. Obey! Amen? Hear and obey. Magkaroon tayo ng pusong masunurin. Sundin mo ang utos ng Diyos at kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Kanya. Pag sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, yun ay nagpapakita ng napakalaki mong pagmamahal. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Hindi totoong pagmamahal yun. Ang tunay na nagmamahal, sumusunod sa kalooban. Tama? Meron ba nagmahal na hindi sumunod sa kalooban? Kung ano yung gusto? Ako nga yung gusto ni Belia, sinusunod ko. Bakit? Kasi nga, mahal ko eh. Di po ba? Romain, magugas ka ng pinggan. Romain, maglaba ka. Sinusunod ko.
Bakit? Love ko eh. Sabi ko sa kanya, kala ko ba magbubuhay senyorito ako? Uupo na lang ako. Ba't ako naglalaba? Ba't ako naghuhugas ng pinggan? Ako naman nagluto Nakuha nyo? Ang punto ko dito, pag mahal mo, sinusunod mo. Sinusunod mo. Tanong, mahal mo ba ang Diyos? Sumunod tayo. Bakit? Sabi ko nga, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang paraan ng pagpapakita sa Kanya ng pagmamahal. Kasi mahal kita, Lord. Kaya kahit yung parang, itong gustong gusto ko, Panginoon. Dahil hindi mo gusto, Panginoon, ibibigay ko. Susurrender ko sa iyo kasi hindi mo gusto. Kasi ikaw ang Panginoon ko Kasi mahal kita, Panginoon I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, all my soul. Madalas kinakanta natin yun. Oh, I love you, Lord. Nakikita kaya ni Lord na tunay na I love you natin siya? Totoo kayang I love natin siya? Kapatid, kapag mahal mo ang Lord, kapag inaawit mo, I love you, Lord, tunay na mahal mo siya. Siya ang una. Kung ano yung sinasabi niya, sinusunod mo. Hindi yung kalooban mo ang nasusunod. Panginoon. Di ba? Sabi, tiyan niyo si Zaccheo. Nang matagpuan niya ang Panginoon, agad siyang sumunod. Ngayon din, Panginoon, ibebenta ko ang aking mga ibabalik ko yung aking mga nadaya, ibibigay ko sa kanila ng higit doon sa aking nadaya. Correct? Kasi narinig niya ang tinig ng Panginoon. At yun ang nagpasunod kay Zaccheo para gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? And His righteousness. Yung bang gawain ni Zaccheo, righteous, matuwid? Hindi. Pero nang matagpuan niya ang Panginoon, kinilala niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lumakad siya dun saan? And His righteousness. Panginoon, lahat ng aking itong kayamanan, babalik ko yung sa mga nadaya. Nakuha niyo po? Walang senador na nagsabi sa kanya, ibalik mo ang iyong nadaya. Wala. Dahil sa pagkakilala niya sa ating Panginoon, sinabi niya, ibabalik ko. Ibabalik ko. Sabi ng Panginoon, ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Hallelujah! Praise God! Pagsunod, hindi mo lang pinakinggan. Mahirap, pinakikinggan lang ang salita. Pagkatapos mong marinig, labag ito sa kalooban ko. Labag ito sa bulsa ko. Si Zaccheo, nakinig at sumunod. Bakit? Kasi nga, nagpapakita ito ng pagmamahal niya at paggalang sa ating Panginoon. Amen? Di ba? Pag Lord na Lord natin siya, pinakikita natin, ginagalang natin siya. Minsan, gesture lang yun, naglulumuhod tayo. Hindi! Yung gawa, yung puso natin, dapat yun ang nakaluhod. At nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Pinaalaga natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Praise God. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Ang paggawa sa kalooban ng Diyos ay isang paraan ng pagpapakita nga ng pagsunod at pagtitiwala rin sa Diyos. Magtiwala. Pag sinunod mo yan, pagtitiwala sa Diyos yan. Kasi ang Diyos, nagsasalita sa atin, higit dun sa ating kaalaman. Sino sample? Si Peter. Nangingisda, walang huli.
Sino ba ang mangingisda? Si Peter. Ano pa si Jesus nung narito? Ano siya? Karpintero, tatay niya. Ano ka? Kung meron siyang pagiging dalubhasa, kung pagraraanin sa buhay dito, karpintero. Pero nung nangingisda, si Peter, sabi ng Panginoon sa kanya, ihulog mo doon, ihulog mo. Magdamag na ako kaming nangingisda, wala ako kaming huli. Pero dahil sinabi mo, susunod ako. Nakuha niyo? Dahil sinabi mo, karpintero, susunod ako. Hindi sinabi ni Peter, karpintero ka. Ang alam mo'y pako at kahoy. Ako ang dalubhasang mangingisda. Magdamag nga Tapos bababalikin mo ako, tuhulog ko. Wala ngang huli. Pero tingnan ninyo, ano ang naganap sa pagsunod? Ano ang naganap? Napakaraming huling isda. Halos mapunit nga ang net Tinawag pa yung mga kasama para taas ang napakaraming huling isda. Nakuha nyo? Minsan kasi ang Diyos, nangungusap siya dun sa panahon na tila dalubhasa ka dun. Dun kanya susubukin kung susunod ka. Dalubhasang dalubhasa ka dito. Pero mangungusap ang Diyos, gagawin mo ba ito? Si Peter, dalubhasa siyang mangingisda, pero dahil narinig niya ang tinig ng Panginoon, sinunod niya ang Panginoon at ang bunga nun, and all these things shall be added unto you. Amen? Mahalaga ba ang pagsunod? Amen. Mahalaga ang pakikinig, pero napakahalaga, mas mahalaga yung sumunod ka dun sa napakinggan mo. Sa tinig ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po'y manang-mana ng palataya ng ating Panginoon. Napakahalaga. Hindi mo lamang pinakinggan ang tinig ng Panginoon, kundi sinusunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Nagagalit po ba ako? Nagsesermon po ba ako? Hindi po Maging magalang at masunurin. Maging magalang sa Diyos at sa Kanyang mga utos. At huwag nating subukang baguhin, labagin ang Kanyang mga utos. Patid, wag. Kung ano yung kalooban niya yan. Amen? Ano pa? Magtiwala at magpasalamat na sa Diyos. Amen? Magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga plano para sa atin. Kahit hindi natin nauunawaan ang Kanyang paraan. Yun yung ginawa ni Peter. Magtiwala sa Kanyang mga plano. Kahit hindi natin nauunawaan yung plano at paraan ng Diyos sa atin, basta't magtiwala ka sa Diyos. Diyos mo siya Bakit ko questionin mo yung gusto niya at yun yung kalooban niya? At yun yung plano niya? Magtiwala tayo sa Diyos dahil parang ganito, sino pa magtitiwalaan natin? Amen? Alalahanin natin, ang Diyos na tinanggap natin ay Diyos na hindi hinihila at binibitbit. Ang Diyos natin, Diyos na makapangyarihan at alam niya ang lahat ng bagay. Kaya't magtiwala tayo sa Kanyang mga panukala at mga plano sa ating mga buhay. Pagpapalain tayo ng Lord, hindi. Pagpapalain. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng Kanyang mga pagpapala at biyaya sa ating mga buhay. Para magkaroon tayo, para makamit natin, malaman natin kung ano yung mga kalooban ng Panginoon. Magpasalamat ka. Give thanks. Basta nagkukulang tayo sa mga sa pagpapasalamat sa Diyos. Lahat ng bagay, pagpasalamat mo sa Panginoon. Lahat ng naganap. Lahat ng mga, di po ba? Lahat ng mga naganap sa buhay natin na kung saan nakita natin ang kilos at galaw ng Panginoon.
Yun yung goodness ni Lord. Pasalamat mo sa Panginoon. Pasalamat mo sa Panginoon yung mga suliranin mo noong nakaraang taon na binigyan solusyon ng Panginoon. Pasalamat mo sa Panginoon. Kahapon magkasama kami ni Brother Abe dahil kasama kami ni Pastor doon sa pagpapagamot. Nagkikwentuhan kami ni Brother Abe, parang hindi namin iintindi yung mga nakapaligid sa amin, basta ang iniisip namin, pinag-uusapan namin yung goodness ni Lord. At habang nag-uusap kami, sabi ko, Brad, tumutulo nga halos yung luha ko eh. Bakit ganun pala napakabuti talaga ng Panginoon? Ano ibig sabihin? Ibalik-balik natin sa ating isipan yung kabutihan ng Panginoon sa nakaraan. Amen? Ipagpasalamat. Thank you, Lord. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat po sa mga suliranin na binigyan nyo ng solusyon. Pagpasalamat natin sa Panginoon, hindi mapakahirap magpasalamat sa Panginoon. Amen? Maging matyaga ka sa mga pagsubok at mga hamon ng buhay at magtiwala na ang Diyos ay laging kasama natin. Itong taong ito, pinasok natin, hindi stress-free. Hindi ko sinabing hindi na tayo magkakasakit. Hindi ko sinabing hindi na tayo magkakaroon ng suliranin at problema. Hindi po, magkakaroon tayo ng karamdaman. Magkakaroon tayo ng problema, suliranin. Kaya lang anong dapat? Maging matyaga sa mga pagsubok at hamon sa buhay at magtiwala. Bakit tayo magtitiwala? Kasama natin ang makapangyarihang Diyos. Amen? Kanino ka magtitiwala sa sarili mo? Kaya nga tayo nabibigo kasi katitiwala natin sa ating mga sarili. Alam ko na yan. Pinag-aralan ko yan. Alam ko na yan. Pastor Romel, basic naman yung mga tinuturo nyo. Yung sinesermon mo, basic naman yan. Ang tanong, sabi ko nga, kung basic yan, nasusunod mo ba ha? Kung hindi mo nasusunod, hindi basic yan. Bagsak nga lagi eh. Grade 1 ka pa uli. Hindi basic. Hindi mo kasi natutunan. Kung ako, hindi ko natutunan, hindi basic yun. Paulit-ulit. Kapatid, itong taong ito, may problema ang darating. May mga suliranin, may mga pagsubok na kakaharapin. Pero napakahalaga, magtiwala tayo sa isang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa, titingnan ko kung malapit na tayong matapos. Malapit na, uwi na. Pag nagawa natin ang mga bagay na ito, yung kasunod, pagpapala. Kanina tinanong ko gusto niyo ng pagpapala? Hear, obey. Amen? Kasunod nun, ang Diyos naman talaga, kapag nasiyaan ang kalooban niya, pagpapalain ka niya. Pagpapalain tayo ng Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay na Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa taong masunurin sa kanyang kalooban. Pagpapalain ka niya saan? Doon sa ating binasa, sa pagkain. Ano ba pangunahin nating kailangan? Pagkain. Alam niyo bakit nagkaagulo ngayon sa Iran? Kulang sila ng pagkain. Hindi sila napabagsak ng Amerika at ng Israel. Ano nagpabagsak? Sabi ko, Lord, kamay mo to. Nakuha niyo? Kulang sila ng pagkain. Kulang sila ng tubig. Nagkaagulo. Pero kung ikaw, follower ka ni Jesus, tagasunod ka ni Jesus,
sinusunod mo, nag-i-hear ka, nag-obey ka kay Lord, pagpapalain ka ng Diyos. Prosperity gospel. Mahirap pag sinabi ng pagpapala, prosperity. Pag nagsesermon ng pastor, sasabi, puro galit, puro galit. Ay, ano ba talaga sermon? Kaya pinagsama ko yung sermon at blessing. Kaya si Lord yun sermon and blessing. Tama? Pagtutuwid, pag ginawa mo yung pagtutuwid, sumunod ka sa Kanya, the blessing. Nasiyang siya, nalugod yung kanyang kalooban, pagpapalain ka ng Panginoon. Prosperity gospel. Bahala kayo kung ayaw niyong pagpalain, pero gusto nilang pagpalain sila. Minsan meron ako sa YouTube. Siksik, liglig. May nag-comment, prosperity gospel. Papatolahan ko sana Sabihin ko sana, ayaw mo ng blessing? Kasi minsan akala ng tao, pagpapala lang material. Kapatid, hindi lang pagpapalang material. Ang blessing ni Lord, napakaraming pagpapala ng Panginoon. Sabi, pagkain, inumin, at kalusugan. Pagkain at inumin. Sabi ng awit 145 verse 15 hanggang 16, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Sinabi po diyan. Hindi si Pastor Romel nagsasabi niyan. Lahat ng may buhay, lahat ng mga buhay, at tanging, sabi doon, at tanging si Yahweh ang inaasahan. Sino yung sinasabing lahat ng buhay? Kasi may mga patay, espiritual. Ito yung mga hindi kumikilala na nanampalataya kay Kristo. Pero ikaw, nanampalataya ka kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo tagapagligtas, anong ginawa ng Panginoon nung dati tayong mga patay? Di ba ginawa niya tayong buhay? Ngayon, binuhay ka ng Panginoon dahil pinatawad ka na. Dahil sa ating mga pagsuway, sa ating mga pagkakasala, tinuturing kang buhay dahil ikaw ay mananampalataya. Anong gagawin ng Panginoon? Lahat ng buhay, tanging si Yahweh ang inaasahan. Nagdudulot siya ng pagkain. Tanong, buhay ka ba espiritual? Hindi kayo buhay espiritual. Buhay! Hindi ka kaya pagpalain ng Panginoon sa pagkain? Laging inuulit-ulit ng mga mensahero at kasi ito naman salita ng Panginoon, ng mga ibon sa parang. Hindi naman nagtatanim ngunit kumakain. Di po ba? Ikaw pa ang hindi pakainin ng Diyos, mahalaga ka sa Diyos. Di ba love you ni Lord? Di ba pagpapadama ng pag-ibig niya, ay mga ibon, lilipad-lipad, kumakain, pinakakain ko, ikaw pa. Ano yung kasunod? Higit ka pa sa mga ibon. Damahin mo yon. Higit ka pa. Ibig sabihin nun, pinahahalagahan tayo ng Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na magutom. Laging may pagkain. Hanap lang tayo ng murkon at hamon. Pero may pagkain. Hindi tayo gugutumin ng ating Panginoon. Bakit nga? Kasi nga, sabi ng Panginoon, lahat ng mga baybuhay at tanging si Yahweh ang inaasahan, siya ang nagdudulot o nagbibigay ng kanilang kinakailangan ng pagkain. Binibigyan sila ng sapat na sapat. Di ba? Sapat na sapat. Ibig sabihin nun, hindi ka kukulangin. Sapat na sapat. Hindi bibigyan ka niya ng sapat na sapat, hindi magkukulang, anupat ang lahat ng tinanggap mo. Anupat
ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Yun ang sabi. Ano pat, ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Sino yun? Ang mga mananampalataya. Ang lahat may ikabubuhay. Amen? Sa amin, sa Valenzuela, may motto kami. Walang Kristiyanong magugutom. At napansin nyo ng Pastor Kiko, walang Kristiyanong magugutom. Motto ng Valenzuela, walang Kristiyanong magugutom. Di ba talaga naman walang Kristiyanong magugutom? Kapag mananampalataya ka. Sermon ko last week, no one left behind. No one left behind. Yung no one left behind, ibig sabihin yun. Yun daw ay kasabihan ng mga militar ng US Marine. Lahat mahalaga. Walang maiiwan. Kahit pa ang kanilang buhay ay malagay sa alanganin, no one left behind. Ibibigay. Maging yung kanilang buhay, kahit malagay sa mabigat na kalagayan, no one left behind. Kailangan yung kasama nating Marine, mailigtas natin. Sa Panginoon din lalo ganon, no one left behind. May kinakain ka, yung kapatid mo wala, bigyan mo. Pagpalain natin. Amen? Tayo maging daan ng pagpapala. No one left behind. Lahat nagmamahalan. Kung lahat ng mga mananampalataya at nagmamahalan, di ba? No one left behind. Maging yung iyo, kakainin mo na lang na ibibigay mo pa. Kaya yung walang Kristiyanong magugutom, nadagdagan. No one left behind. Lord, sabi, Lord, kung sa kaperahan ng Valenzuela, Bethel, tila imposible ito. Kasi nilalagay ng Diyos sa puso ko eh. Ang mga balo na wala na talaga. Buwan-buwan. Nandiyan ang mga mananampalatayaan, ang church, madarama ng mga balo, ng mga ulila. Romel, Lord, sa aming kalagayan, pinansyal wala. Kaya lang, yun ang kalooban ng Diyos eh. Yung nilalagay ng Diyos sa puso ko na matanda, sabi niya, mag-umpisa ka sa isa. Saan ba nagsimula ang malaki? Sa isa. Magsimula ka sa isa. Yung nilalagay ng Diyos sa puso ko bago kami mag-Christmas party, isang balo, namatay pati mga anak. Ilan lang natitira, hindi pa siya naalagaan ng lubos. Nagkakabit ng kurtina dahil magpapasko, nahulog, bali ang kamay at paa. Hindi pa maoperahan. Romel, no one left behind. Special offering para kay nanay. Nagbigay ang lahat. Dinala. Pagkatapos nun, nasimulan yung walang Kristiyanong maiiwan. Lahat inaalala, lahat pansin. No one left behind. Nay, mula ngayon, buwan-buwan, may supply ka mula sa church. Salamat po, Pastor. Hindi ka kay Pastor magpasalamat. Magpasalamat ka po sa Panginoon. Kasi no one left behind. Amen? Pagpapala. Kung pinagpapala ka ng Diyos, edi magindaan ka ng pagpapala. Amen? May nagugutom. Magindaan tayo. Ng ano? Para mapakain. Mahirap ba to? Mahirap ba yon? Hindi. Kapag mahal natin ng Diyos na nagpapakain sa atin, sapat-sapat nga, oh. Sapat-sapat nga. Alam niyo, minsan pinahihintulot ng Diyos na meron dumaranas ng gutom para kumilos ang mga mananampalataya.
ang mga kapatiran, magindaan tayo ng ang tao hindi magugutom. Ang mga kapwa nating kapatid. Di ba? Minsan pinahito, kapwa kayo parang ganito, ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, nagpakain ka. No? Kahit tila, sapat lang rin, ginawa mo, di pareho kayo magpupuri sa Diyos. Lord, salamat sa Kanya, ginamit mo siya para maging pagpapala. Naging daan para makakain ng aking mga anak. Pinahintulot ng Panginoon para makita natin na mayroong Diyos na nagpapakain. At ginagamit niya, kapatid, ginagamit ng Diyos para magpakain. Sino? Ang kanyang mga nilikha. Sino nagpakain kay Elias? Ang uwak. Sino magpapakain sa mga balo no early church? Sino? Ang mga mananampalataya. Kaya ang sabi nung panahon na yon, walang nagdarahop. Kasi pinagbibili nila yung kanilang mga ari-arian na binibigay sa mga apostol at ipinamamaagi ayon sa kanilang mga pangangailangan. Ayon sa kanilang mga pangangailangan. Yung isa nabigyan ng 1,000, yung isa nabigyan ng 500, yung isa 50 pesos kasi ayon sa kanilang pangangailangan. Kaya't walang nagugutom. Naging daan ba ng pagpapala ng Panginoon? Ginagamit ba ng Panginoon ang mga mananampalataya? Gagamitin! At napakasarap maging instrumento na tayo ay maging daan ng pagpapala ng ating mga kapatid. Hallelujah! Pagkain at inumin, sagot ng Diyos. Kaya sumunod ka. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at hindi tayo magugutom. Sabi ng Panginoon, Elias, alis ka na dyan. Tuyo na ang batis. At may inutusan ako. Tingnan niyo yung inutusan ni Lord. At may inutusan akong babaeng balo para pakainin ka. Pagdating niya doon, nabutan niya ang babaeng balo. Uy! Namumulot ng panggatong. Ipagluto mo ako ng pagkain. Una, pwede bang makiinom? Pinainom. Pagluto mo ako ng tinapay. Sabi ng babaeng balo, eto nga po kasi tagtuyot nun, grabe tagtuyot. Sa nagbabasa ng Bible, alam yun. Grabing tagtuyot. Sabi ni Elias, pagluto mo ako ng tinapay. Propeta, eto nga ako, namumulot ako Kasi konti na lang po yung langis namin at harina. Nang makakain man lamang kami ng aking anak bago kami mamatay. Sabi ni Propeta Elias, pagluto mo ko. At tapos kumain kayo mag-ina. At magaganap, hindi mauubos ang langis at ang harina. At nagkaroon ng tagtuyot, nagsasaper ang nasa paligid, pero yung mag-ina, hindi naubos ang langis at ang harina dahil ginawa niya ang kalooban ng Panginoon. Nakuha niyo po? Mamamatay na nga kaming mag-ina. Ba't kailangan pang ibigay sa'yo, propeta? Pakainin mo ko. Sabi ng Panginoon kay Elias, may inutusan akong babaeng balo. Kapatid, ang pagbibigay, hindi lamang dahil sobra ka. Hindi lang dahil labis-labis, kaya ka magbibigay. Kundi kahit tila yun na at mamamatay na,
para gumawa ng pagpapala ang Panginoon, para hindi maubos ang harina at ang langis. Kailangan mong sumunod. Dahil sabi ni Lord, may inutusan akong babaeng balo. Kapatid, natuyo ba ang harina? Nawalan ba ng harina? Natuyo ba ang langis? Hindi. Dahil sumunod. Ibig sabihin nun, kapatid, si Elias kumain, ang babaeng balo at ang anak niya kumain, pareho silang hindi nagutom. Dumaloy ang pagpapala ng Panginoon. Kahit ang paligid, nagkaagutom. Kapatid, gusto mo ba? Wag lang sobra. Wag lang dahil sobra. Kahit yun na lang. Naalala niyo yung naghandog sa babae sa templo? Lahat ibinigay yung mga sobra, ang lalaki. Pero sino ang kinalugdan? Sabi ng Panginoon, yung nagbigay ng babaeng balo, bakit siya ang kinalugdan? Ang sabi niya sa mga alagad, kasi ibinigay niya, hindi lang yung sobra sa kanya, kundi yung lahat-lahat sa kanya. Yun na lang yun eh. Pero binigay pa niya sa ating Panginoon. Sa tingin ninyo, yung babaeng yon, kinalugdan ng Panginoon, hindi kaya siya pagpapalain ng Panginoon? Mamamatay kaya siya? Dahil yun na lang? Hindi. Na ako'y naniniwala dahil Diyos siya na nagpapala sa kanyang mga kinalulugdan, pinagpala niya ang babaeng balong yon. Amen? Nalugod eh. Kapatid, sagot ng Diyos ang ating mga pagkain. Ano pa? Ano pang pagpapala? Kalusugan. Kalusugan. Noong nagkasakit ako, binenta ko yung motor ko. Binenta ko. At may mga nagbigay sa akin para pampagamot. Ganun pala yun. Pagdating sa usaping kalusugan, wala nang, basta nalaman mong ito yung dunas sa sakit mo, bibilin mo. Ayoko ng opera. Gusto ko natural. Nalaman ko yung mushroom na nasa ganun, 28,000 na nagpapagaling. Holiday noon, punta kami ni Belia, wala lang 28,000. 500 kapsula ng mushroom. Sabi ko, ganun pala yun. Hindi mo na iniisip yung pera kapag gusto mong gumaling. Kapatid, hindi naman ako napagaling ng mushroom. Bakit ko sinabi ito? Kahit may pera ka, pag may sakit ka, di ba pagpapala na ang Diyos, ang ating Diyos na manggagamot? Hallelujah! Sabi, pagpapalang kalusugan ang Diyos ang magbibigay ng proteksyon laban sa sakit at kapahamakan. Kasi gusto kanyang pagpalain. Di ba? Si Jesus ang ating manggagamot. Ang sabi ng Exodus 15:26, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng iniligay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kanino yan sinabi? Sa mga Israelita. Pwede bang angkinin ng mga mananampalataya ngayon? Amen! Dahil yung Diyos na yun, Diyos rin natin ngayon. Siya yung kinikilala natin. Amen? Wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ibig sabihin nun, ang Diyos ang ating manggagamot. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Kapatid, dumanas tayo ng mga karamdaman ng nakaraan.
Pinahintulot yan ng Panginoon. Ulitin ko pinahintulot ng Panginoon na dumanas tayo ng mga karamdaman nung nakaraang taon para ipakita sa atin na siya ay Diyos na manggagamot. Pinagaling ka ba ng Panginoon? Ibig sabihin nun, siya'y Diyos na manggagamot. Siya ang nagpapagaling sa iyo. Amen? Di ba? Isang pagpapala sa Diyos na malusog ang ating pangangatawan at siniguro naman ng Panginoon kung siya'y magiging Diyos mo, paggagalingin niya, poproteksyonan ka niya laban sa mga karamdaman. Amen? Ngayon, ba tayo nagkakasakit? Pastor Romel, ba't kami nagkakasakit? Diyos namin siya. Sabi ni Lord, heal and obey. Sabi niyo ulit, heal and obey. O ano ba si Lord? May sakit ka. Manggagamot. Ano ba ang doktor dito? Pag nagpatingin ka, at nalaman niya, ang taas ng cholesterol niyo. Bawal to. Huwag mong kakainin to, ha? Correct. Mong kakainin yan, bawal yan. Pastor, ang daming bawal. Bawal yan. Sabi ni Pastor, anong kakainin ko? Bawal yan. Susunod ka. Sinabi ni doktor ba tayo nagkakasakit? Great physician ka. Great physician nga ako Sabi ni Lord, ako nga ang dakilang manggagamot sinasabi ko na sa'yo, huwag mong kakainin yan, kinain mo. Ano ibig sabihin? Siya ang great physician, doktor nga sundin mo yung sinasabi niya. Kung kinakailangan, ano tawag dito? Kontrolin yung ating mga sarili, disiplina, gagawin natin. Itong nakaraang Pasko, grabe. Dati kapag tumayo ako, para ng bata, isang ganun lang. Nakakatayo ako, kasi sa lapag kami ni Omel natutulog Ang hirap bumangon sa lapag, di po ba? Lalo na sa edad kong ito. Nung hindi ako kumakain ng maraming asukal. Nung Paskong ito, sige. Nakita ko, sabi ni Belia, mayroong nagbigay sa atin ng leche plan. Noon, ayoko niyan. Tukso, layuan mo ako. Ayoko niyan. Bakit? Makakasira sa katawan ko yan. Netong Paskong ito. Sabi ni Belia, nung binuksan yung leche plan, kainin na to. Bakit? Mapapanis. Sayang. Pakunti-kunti. Tulog si Belia. Sabi ko, mapapanis to. Kalahati ng leche plan kinain ko. Grabe, nagsakita ng mga kasukasuan ko. Nagsaper ang aking katawan. Tigas ulo mo, Romel. Sinabi na ngang no sugar Kunti lang, Lord, kunti lang. Yung konti na yon, di natin alam, yung ating katawan, pag naatikim ng asukal, sasabihin ng, alam ni Ate Emmy yan, pag nakakain ng asukal, sasabihin ng utak mo, kailangan ko ng sugar. Pag kumain ka ng sugar, maraming sugar, magkakasakit ka. Ate Emmy, nag-ano na ba ako? Nag-seminar na ako. Magkakasakit ka. Sabi ni Lord, huwag mong kainin yan. Kinain ko O ngayon, ano masakit sa akin? Balakang. Great physician siya. Gawin mo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Kumain. Hindi sinabi ni Lord na bawal kumain tayo. Amen? Kumain tayo. Dati, hindi ako kumakain ng kanin. Kaya nagkapayat-payat ako. Sabi ko, Lord, ayoko naman ganun ang itsura ko. Tinatawag na ako ng Karoli. Alam niyo kung sino yung Karoli? Tatay ko yun. Mukha na ako ng tatay ko. Buti nung bata, dahil mistiso, tatay ko, hindi. Yung edad niya ngayon na 85. Karoli, si Romel pala.
Nagkapit, hindi kumakain ng kanin. Ngayon, kumakain naman ako ng kanin, black rice. Ganun lang. Disiplina. Gusto natin gumaling? Disiplina. Sundin ang Panginoon. Tingnan ninyo, ang daming, naisip ko nung binabasa kong Lumang Tipan, bakit kaya pinagbawal ng Panginoon ng mga pagkain ito? Di ba? Ang Diyos, ang dami niyang pinagbawal. Kita ninyo kasi alam ng Diyos kung ano mabuti. Kapatid, ang Diyos ba manggagamot natin? Amen. Disiplina rin. Huwag tsain ng tsain. Si Pastor Romel, kumain ng kumain. Masakit ngayon ang mga kasukasuan. Hallelujah. Salamat, meron tayong Diyos na manggagamot. Kung ang Diyos pinagaling tayo noon, nakaraang taon, magpapagaling pa rin ang Panginoon ngayon. Amen? Sino may sakit? Ayun yung tumaas ang kamay dahil sumobra kain nyo ng leche flan. Sino may sakit? Pagkagalingan tayo ng Panginoon. Amen? Manggagamot siya. Ang sabi ng Isaiah 53:4-5, tiniis niya ang hirap. Ginawa ni Lord Di ba? Ginawa ni Lord yung parte niya para tayo gumaling. Tayo may gagawin rin, di ba? Ayan yung ginawa ni Lord. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya iparusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mga kapatid, dahil sa kanyang mga hampas na tinanggap, nagsigaling ang ating mga karamdaman. Di po ba? Parte yun ng Diyos. Yun ang ginawa niya. Para tayo gumaling. Pisikal, espiritual na agalingan, pinagkaloob ng Panginoon. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Ginawa ng Diyos yung dapat niyang gawin. Nialay niya ang kanyang katawan. Nialay niya ang buhay niya na dapat daw tayo ang dumanas ng pahirap na yon. Pero binigay niya ang kanyang sarili para tayo gumaling. Gumaling pisikal, gumaling espiritual. Yan ang Diyos natin. Manggagamot. Kinagamot niya tayo. Pinagagaling niya tayo. Espiritual. Pinagagaling niya tayo. Pisikal. Amen? Ang kagalingang ito'y tumutungoy sa kaligtasan, taglay ng lahat ng Ang kaligtasan ito'y tumutukoy sa kaligtasan taglay, ang lahat ng pakinabang nito, espiritual at pisikal. Sabi ko nga, ang sakit at karamdaman ay bunga ng kasalanan at ang gawain ni Satanas sa sanlibutan. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo, wasakin ang bunga ng kasalanan, at siya'y naparito para magbigay lunas sa karamdaman ng bawat tao. Kapatid, gusto natin ng pagpapala. Gusto natin ng kagalingan. Pero bago yon, mayroon sinabi ang Panginoon. Hear and obey. Makinig ka, sumunod ka, and all these things shall be added unto you. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Lahat po ng may karamdaman, lapit po sa harap. Lahat po. Nangangailangan na espesyal na panalangin, lapit po sa harap. Pinagaling tayo ng Panginoon noon, pagagalingin pa rin tayo ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi ka ginutom ng Panginoon, hindi ka rin gugutumin ngayon. Basta tandaan natin, napakahalaga
ng pakikinig sa salita ng Panginoon at pagtupad nito. Hallelujah. Pwede po bang awitan natin ang ating Panginoon? Pwede po ba? Worship team. Hallelujah. 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 Sige po, nandun po tayo sa diwa ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Panginoon. Hallelujah. Maging Diyos ka nga naming tunay sa aming mga buhay. Hindi yung amin gusto ang masusunod, Panginoon, kundi yung kung ano yung kalooban mo. Ilagay mo sa puso ng bawat isa sa aming Panginoon. O Diyos, hindi kami dapat ang naghahari sa aming mga buhay, kundi Ikaw, Panginoon, ang maghari. Ikaw ang maging una sa aming mga buhay. Panginoon, pahalagaan namin ang iyong mga salita. Pahalagaan namin ang mga salita mo, ang utos mo, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, sundin namin, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, sa ganun paraan, Panginoon, pag ginawa namin ang bagay na ito, Lord, sinabi mo naman, ipinangako mo naman, Panginoon, pagpapalain mo kami, hindi mo kami gugutumin, Panginoon. Pagagalingin mo ang aming mga karamdaman, Panginoon. O Diyos, iparanas mo sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, yung sinabi mong pagpapala, Panginoon. O Diyos, ang mga anak mo na narito, Panginoon, anak mo po sila. At ako po'y naniniwala, Panginoon, dinidinig nila ang iyong tinig, sinusunod nila ang iyong kalooban, Panginoon. Ama, sa dumidinig at sumusunod sa kalooban mo, iparanas mo, Panginoon, ang mga pangako mo, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon. Pagkain, inumin, kagalingan, Panginoon, ng aming espiritual at pisikal na katawan, Panginoon, ipagkaloob mo in Jesus' name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo umawit sa Panginoon. Kapatid, ginawa ng Panginoon yung parte niya. Nialay niya ang kanyang sarili. Tayo dapat yun eh. Tayo dapat. Pero siya, para tayo gumaling, espiritual, pisikal, ang Diyos ang gumawa ng parte niya. Hallelujah! Hallelujah! Purihin mo ang Panginoon. Sambahin mo ang Panginoon. Hallelujah! 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 Brother Toto. Brother Toto. Taas harap. Hallelujah. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Iniibig ka ng Panginoon. Damayin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Mangusap ka sa Panginoon. Hallelujah. Kilalanin mo ang Diyos na siya lahat ng kapangyarihan sa Kanya lang gagaling. Panginoon, hallelujah. Ipuin mo siya, Panginoon. Ipuin mo siya, Panginoon. Ipuin mo siya, Panginoon. Gawan mo siya ng himala, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Makakamit niya in Jesus' name, O God. Pagalingin mo siya, Panginoon, spiritual, physical, Panginoon, in Jesus' name, O God. Hallelujah. Madama niya, Panginoon, ang hipo, ang galaw mo, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Madama niya, Panginoon, in Jesus' name. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, iniibig ka ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, disiplina, disiplina, kapatid, hallelujah, Lord, kagalingan, Panginoon, in Jesus' name, O God. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sagot, Panginoon, sa amin, Panginoon. Sabayin niyo po, Panginoon.
walang kulang. Hallelujah! Kagalingan makamit niya in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Spiritual, physical, Panginoon. Jesus' name. Hallelujah. Damayin nyo yan. Damayin nyo. Inibig tayo ng Panginoon. Ulitin pa natin. Di ba inibig tayo ng Panginoon? Sabihin natin, inibig mo ako noon pa man. Sabihin natin, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Woo! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat po. Mayroon kaming Diyos na patuloy na umiibig, nagtuturo. Salamat, Panginoon, makapangyarihan ang aming Diyos na kinikilala. Salamat, minulat mo kami sa katotohanan. Salamat, binuksan mo ang aming mga tenga, ang aming mga isip. At nakilala ka namin ng lubos, Panginoon. At magpakilala ka pa sa amin ng lubos, Panginoon. Hallelujah! Sa bawat gabi, sa bawat umaga, sa pagkising namin, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa aming pagbabasa ng mga salita mo, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Magpakilala ka sa bawat suliraning aming daranasin, Panginoon. Magpakilala ka, Panginoon. Pakita mo sa amin, Panginoon, yung daan, Panginoon, kung yung tama, yung tinatahak namin sa bawat nagagawa namin, sa bawat sitwasyon na aming papasukin, Panginoon. Ipagtiwala namin sa iyo ang lahat. Sapagkat ikaw lang naman talaga ang may magagawa. Liban sa iyo, wala, Panginoon. Wala kaming magagawa. Walang magagawa ang aming kayamanan. Walang magagawa ang aming kalakasan, Panginoon. Tanging sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang may magagawa dahil makapangyarihan kang Diyos, Panginoon. O Diyos, sa tao may limitasyon. Maging sa kalusugan, may limitasyon. Sabihin, wala nang lunas. Hanggang dito ka na lang. Pero sa iyo, Panginoon, laging may lunas. Kapag niloob mo, Panginoon, maging ang patay nga, Panginoon, binubuhay mo, Panginoon. Ganyan ka makapangyarihan, Panginoon. Oh God, thank you, Jesus. Panginoon, hindi lang ang aming mga pangangailangang pisikal. Lord, higit sa lahat, yung aming mga espiritual na buhay, Panginoon. O Diyos, noon hindi ka pa namin kilala, ang sabi ng tao, wala kaming lunas. Dahil sa kasalanan namin. Wala nang pag-asa yan. Hindi na magbabago yan. Pero nang makilala ka namin, Panginoon, bilang Diyos sa tagapagligtas, binago mo ang aming mga buhay, Panginoon. At dahil dyan, higit namin pinagpapasalamat sa iyo dahil walang gamot na mabibili para magbibigay ng lunas sa pagbabago ng buhay. Ang lunas ay ikaw para
kami mabago. Mabago ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Pinagaling mo na ang aming mga buhay espiritual, Panginoon. At nawa, Panginoon, panatiliin mo. Panatiliin namin, Panginoon, yung pagiging magaling o kagalingang espiritual na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, magaling na po kami. Magaling na po kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Magaling na po kami, pisikal at espiritual. Salamat po, Panginoon. At huwag namin lilimutin, lagi mong dinudugtong, Panginoon, huwag ka nang magkakasalang muli. Napakahalaga sa iyo, Panginoon, ng paglakad namin sa katwiran at kabanalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba, Panginoon. Aming Diyos na si Jesus, aming tagapagligtas, ang aming manggagamot. Sa iyo ang pagsamba. Amen. 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 Salamat, Lord, dahil ni-remind mo kami ng kahalagahan, Panginoon, ang pagsunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, dahil lagi kang nandyan. Hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat dahil may Diyos kaming marunong, Panginoon, punong-puno ng pagmamahal para sa amin, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan, nagpapagaling ng aming karamdaman. Ikaw yung Diyos na nagpapala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Dalangin namin, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kaming makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Hindi lamang upang pagpalain mo kami, Panginoon, kundi upang maipadama namin sa iyo, Lord, yung aming pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod namin sa kalooban mo. Ikaw ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami kaming mga plano, Panginoon. Marami kaming mga ninanais sa aming buhay. Pero hindi po yung kalooban namin, Lord. Hindi yung gusto namin ang masunod. Kalooban mo, Panginoon. Dahil ikaw ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa amin. Sa iyo namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon. Holy Spirit, gabayan mo kami sa araw-araw ng buhay namin. Pangunahan mo po kami palagi, araw-araw. Kumaharap po kami sa mga desisyon, sa mga pagpili, Panginoon. Tulungan mo po kami na lagi na mapiling namin yung tama, magawa namin yung tama, Panginoon, at patuloy na kalooban mo, ang patuloy na maghari sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami bilang anak mo, Panginoon. Patuloy ka naming mapaglingkuran. Patuloy na maialay namin sa iyo yung aming oras, yung aming buhay, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po. Lord, sa aming pag-uwi, paglisan ng bahay tahanan ito, dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy mo kaming ingatan, Lord, at ilayo sa anumang kapahamakan. Patuloy mong i-bless ang buhay namin. Patuloy mong ibuhos ang pagpapala, material, physical, lalo higit ang spiritual na pagpapala, Panginoon. At muli mo kaming ibalik dito sa darating na susunod na linggo, Panginoon, ng patuloy na mayroong kalakasan, kagalangan sa puso namin para sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Patuloy ka naming mabigyan ng kaluwalhatian sa buhay namin, Panginoon. Sa buong linggo ng buhay namin, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, mabigyan ka nawa namin ng kaluguran, Panginoon. Salamat po, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Taas po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin niyo ang biyaya, ang pag-ibig, habag ng Diyos Ama natin sa langit, ang pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak na si Jesus, kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.